Ang Hebrews chapter 1 verse 14 ay nagsasabi ng, hindi ba silang lahat ay espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? Sa talatang ito, tinutukoy ang mga anghel bilang mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang maglingkod sa kanyang layunin. Lalo na sa pagtulong at paggabay sa mga taong tumatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ipinapakita rito na ang mga anghel ay bahagi ng plano ng Diyos upang tulungan ang kanyang mga anak sa kanilang espiritual na paglalakbay, maging sa mga oras na pangangailangan, proteksyon o pagpapalakas ng loob. At ang aral mula sa Hebrews chapter 1 verse 14 ay nagbibigay diin na ang mga anghel ay mga tagapaglingkod ng Diyos at hindi dapat sambahin. Sila ay nilikha upang maglingkod sa Diyos at tumulong sa mga magmamana ng kaligtasan. Ngunit hindi sila kailanman inilagay sa posisyon na maging tagapagmana, tagapamamagitan o tagapagtanggap ng ating pagsamba. Ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba at ang kanyang direktang paggabay ang nararanasan natin sa ating buhay. Ang mga anghel ay katuwang lamang sa kanyang gawain at sumasailalim sa kanyang kapangyarihan. Ang maling paniniwala na meron tayong personal na guardian angel ay hindi sinusuportahan ng Biblia, bagamat ginagamit ng Diyos ang mga anghel upang tumulong at magdala ng kanyang mensahe. Malinaw na ang Diyos mismo ang ating tunay na tagapagligtas at tagapaggabay. Siya ang gumagawa ng paraan upang tayo'y maprotektahan, mapalakas at mapatnubayan sa tamang landas. At dagdag pa rito, bilang mga mananampalataya, meron tayong natatanging posisyon sa harap ng Diyos. Sinasabi sa ibang bahagi ng Biblia na tayo ay mga anak ng Diyos, tagapagmana kasama ni Kristo at sa hinaharap tayo mismo ang ahatol sa mga anghel. Ipinapakita nito na tayo ay mas mataas na kalagayan sa plano ng Diyos kaysa sa mga anghel. Kaya't walang dahilan upang tayo ay yumukod o magbigay ng pagsamba sa kanila. Sa ating buhay, ang aral na ito ay dapat magbigay sa atin ng tamang pananaw ukol sa ating relasyon sa Diyos at kanyang mga nilikha. Ang ating pagsamba, tiwala at panalangin ay dapat iukol lamang sa Diyos. Gayon din, dapat tayong magpasalamat sa kanyang paggabay at sa kanyang paggamit ng iba't ibang paraan upang tulungan tayo. Kabilang ang kanyang mga anghel sa halip na sambahin ang mga anghel, ituon natin ang ating puso sa pagpuri sa Diyos na lumikha sa kanila at siyang tunay na gumagabay sa atin. Maaaring i-apply ang mensaheng ito sa ating buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalatayang malalim sa Diyos at sa kanyang plano. Kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa at may mga makalangit na nilalang na nagbabantay at tumutulong. Inihikayat din tayong maging tulad ng mga anghel sa pagiging mapaglingkod sa iba, lalo na sa nangangailangan. Ang simpleng pagtulong, pagbigay ng pag-asa o paggawa ng mabuti sa kapwa ay isang paraan upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang liwanag sa iba.